Magandang araw everyone. I'm Sherwin De Leon. You can call me Sherwin and I'm 4th-year criminology student. And I'm Alexandra Sebastian Palaganas, and you can call me Alex, a third-year criminology student. And we are your hosts for today's session. Welcome to today's session of Kwentong Bayani. Ang focus ng usapan natin ngayon ay tungkol sa law enforcement and the communities they serve, which is the professional conduct and ethical standards. We'll be exploring the importance of these standards within the Philippine National Police and how embodying these values can help upon building a positive relationship towards the community. Narito po tayo ngayon upang higit na maintindihan at mapalawak ang ating kaalaman sa ating usapin. Kaya naman kasama po natin ngayon bilang resource person si Police Major Carol Elizabeth S. Baloco, the Chief of Records Management Section ng Regional Personnel Records Management Division ng Police Regional Office 1. Kaya tara na at pag-usapan natin ang tungkol sa police ethics and professionalism. So, good day ma'am. Kumusta naman po kayo? Hello, good day. Mabuting mabuti. Welcome you po sa FINMA University of Pangasinan. Thank you po. Thank you for having me. So, ngayon po, na-excited na rin po kaming marinig yung mga kasagutan nyo. Sisimulan ko na po ang ating unang tanong. Since the PNP plays an essential role when it comes to maintaining order and safety, maaari niyo po ba kaming tulungan upang mas maintindihan pa namin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng professional conduct in the context of policing and why is it important for an officer to maintain ethical standards? Okay, so professional conduct and ethical standards, these are attributes na kailangan meron ang isang mga law enforcers. So, ito yung mga expected of us. So, what are those things? Yung mga attributes natin. Usually, that will based on yung values na meron tayo. So, integrity, service, yung ating honesty, ganyan, professionalism. But importante din na malaman natin kung ano yung values ng ating organisasyon. So, we will base those things sa values ng ating organisasyon. And it is important na we have these attributes or being professional para magkaroon ng confidence and trust yung community sa atin. Yung, to answer the second question na sinabi mo na bakit importante. Para maging approachable tayo, para magkaroon ng trust yung community sa atin at mapagsilbihan natin sila ng mas maayos. So important na being professionals or being in the law enforcement, kailangan na competent din tayo and lahat ng ginagawa natin is with excellence. Kumbaga talagang mahalaga po na isipin namin na kumbaga pagdating sa pulis, meron talagang kaakibat na responsibilidad dito. Yes, So, tama. Dahil ang usapan po ay professional conduct, maaari po ba kayong magbigay ng mga pangyayari sa trabaho na sinunod niyo po ang professional conduct and ethical standards tapos nagkaroon po ng magandang kinalabasan? O kaya naman, nagkaroon po ng pagkukulang sa mga pagpapanatili dito, nagresulta po sa serious consequences? So, magbigay na lang ako ng example, yung mga usual na nangyayari. So, one is yung mga, alam naman natin or nababalita na naman na usually may mga rallies o kaya may mga mga nagrereklamo sa gobyerno or what. So, dyan papasok ang mga police din natin to pacify the situation and to help na makipag-negotiate sa mga taong nagrarally. So, as police officers, kailangan niya na ma-uphold yung pagiging professional niya in a way na kahit na sigaw-sigawan siya, kahit na magalit sa kanya yung mga tao or kahit minsan may physical na nangyayari, kailangan niyang i-practice yung pagiging professional niya sa pagiging marespeto niya. Pagkakaroon niya ng maximum tolerance, yung tinatawag namin, na kailangan makontrol niya ang kanyang sarili kahit na magulo ang sitwasyon. So, by practicing that, ang magiging epekto nun or resulta nun is magkakaroon ng mas maayos na ugnayan sa mga nagrarally, gano'n. At magiging mapapacify yung sitwasyon na magiging mas maayos yung usapan nila.
Yun ang pwedeng maging kasi kung ginawa niya is pinatulan niya or hindi niya kumbaga nag-snap siya, hindi niya na-practice yung pagiging professional niya na sinasabi, hindi niya na-practice yung kumbaga umigsa yung pasensya niya. Maaaring mas magulo ang magiging resulta, mas magkakaroon ng chaos na sinasabi natin. So it's important na bilang law enforcer, kailangan talaga na mapanindigan niya Yes. yung pagiging professional niya at pagkakaroon niya ng mga ethical standards na sinasabi niyo nga kanina. Para naman po sa karagdagang katanungan, ano naman po yung mga mahalagang gawain at sitwasyon sa trabaho ng pulis na sa tingin niyo po nangangailangan ng mahigpit na pagsunod sa ethical standards? Bilang law enforcer, hindi sa pagpupulis, kahit sa BFP, BJMP, once na pumasok na po kayo sa serbisyo or being a public servant, dala-dala nyo na yung uniforme nyo, kahit suot nyo man o hindi. Dala-dala nyo na yung pagiging public servant ninyo. Kailangan sa pang-araw-araw yan. Dala-dala mo ang pagkakaroon ng ethical standards mo. Hindi pwedeng may pinipili kang sitwasyon or may pinipiling mas mahalaga to, dapat mas ako dito, maayos ako. No. Kailangan sa araw-araw is napapractice natin yung pagiging pagkakaroon natin ng ethical standards. Kailangan sa mga desisyon natin may mga standards tayo na ito dapat ay tama, ito ay mali. So, pagpasok nyo pa lang ng serbisyo, dapat yun agad ang maalala nyo or maisip nyo na wala akong pinipiling sitwasyon. Wala akong pinipiling tao, wala akong pinipiling sitwasyon. Kailangan kong i-practice ang ethical standards na to sa lahat ng oras. I agree with you, ma'am. So, kumbaga, dala-dala dapat talaga natin yung ethical standards 24/7. Yes, 24/7 yan. Walang expiration. Yes. Ma'am, isa pa pong tanong, paano po ilalapat ng mga nagnanais maging opisyal sa kanilang trabaho ang FINMA Education values upang maitaguyod ang magandang ugnayan sa ating komunidad? Ang FINMA Education Values Core po, ma'am, is integrity, commitment, and competence. Kasama din po dito yung professionalism, teamwork, openness, and love of country. Ay, wow. Ang ganda ng mga values ng FINMA. Very helpful siya, lalong-lalo na kung gusto niyo pumasok sa public service. Napakalaking tulong ng mga values ng FINMA, lalong-lalo na yung sinabi niyo, love for country, integrity, competence, tama ba yun? Yes. Ayun. And professionalism. Yung mga yun palang, malaking bagay na kapag isinasapuso nyo yan, habang nag-aaral pa lang kayo, pag sinasapuso nyo yung mga values ng FINMA, malaking tulong ito. Kasi ito yung mag-hone ng kung sino ka. Kasi ngayon pa lang habang bata kayo, habang nag-aaral kayo, importante na pina-practice nyo yung mga values na yan. Yung binanggit nyo kanina. Sa mga simpleng desisyon nyo sa buhay. Yun yung paraan para ma-practice nyo siya. At sa pagtanda ninyo at pagpasok nyo sa serbisyo, when you become professionals, hindi na mahirap magdesisyon. Alam nyo, hindi ko marilabag, wala nang ganun mga pakiramdam. Kasi dito pa lang nag-aaral pa lang kayo, alam nyo na yung mga values nyo. And maganda na i-practice nyo yun, yung mga sinabi nyo, yung values nyo na yun, sa pang-araw-araw nyo na buhay, sa mga simpleng desisyon nyo sa buhay. So how about in a situations po where an officer's personal interests might conflict with their duties? What certain measures should be taken po to ensure that professional conduct remains uncompromised? So with your situation, sa aming organisasyon, sa PNP, meron na kaming mga preventive measures para yung sinasabi mo, hindi ma-compromise yung duty namin or yung mga decision namin kung conflicting ba to sa personal naming interest. So one of those approaches and preventive measures na meron kami is yung aming Squad Weekly Interactive Meeting na kung saan meron yan sa mga units natin, sa mga stasyon natin. That is a meeting na kung saan meron silang kasamang mga spiritual leaders na magga-guide sa kanila to keep them on track kung ano yung talagang tama. Kasi minsan there are several versions of right, 'di ba? But
para hindi tayo mawala, yung sinasabi ko, should establish our morals, our values, our ethical standards. And for me personally, ang basis ko dyan is yung Word of God. Para hindi talaga ako masway. So ano yung sinasabi doon? Ano yung sinasabi sa Bible? What is right? Kasi minsan, taliwas siya sa sinasabi ng mundo or ng social media. So, may confusion na nangyayari. So, what we did in the PNP organization is hindi kaila sa amin na kailangan ng spiritual na approach sa mga bagay na to. Because kung ang tao nagkakamali, yun usually nanghina siya or nagkaroon siya ng weak spot. And ang rason yun is more on personal. So, hindi natin siya ma-approach sa level ng sa trabaho or what, but on a personal level. So, what we did, one of our preventive measures nga na sinabi ko kanina is yun nga yung swim, yung squad weekly interactive meeting na may kasama kaming spiritual leader or pastor or ganyan na magga-guide sa amin to keep on track o kung ano yung tama talaga. So, yan yung isa sa mga measures namin. But sa preventive side naman yun. Kung for example, nagkamali man talaga yung police or yung personnel namin, meron din kaming punitive side. So, meron din kaming police ng mga police. We have different units and groups din na nagpipinalize ng mga nagkakamaling police. Mismong yung hepe or yung chief of police, pwede niya nga kasuhan yung kanyang tao kung nagkamali man siya sa kanyang trabaho. So, ganun yung mga bagay na yun. So, ma'am, ako ulit yung magtatanong, kung makakasaksi man ang isang nakababatang opisyal ng hindi tamang asal mula sa kanyang nakakataas na kasamahan, ano po ba yung mga maaring hakbang na dapat niyang gawin upang maayos na tugunan yung nasabing sitwasyon? So, let's just answer that yun with an example, para mas maintindihan ng mabuti. Kung isa kang bago sa PNP organization or ikaw yung lowest mamal na tatatawag namin ng lowest rank, which is yung paging patrolman, at naka-witness ka ng senior mo na gumawa ng mali or alam mong mali yun. So, ang first thing na dapat mong gawin, of course, i-approach yung senior mo. Yan naman talaga yung i-approach siya or i-remind siya, baka naman may pinagdadaanan din siya. So, baka ikaw ay pwedeng makatulong or what, maka-give advice. Kasi kahit junior ka minsan, baka yun ang paraan na maging way ka pala na makatulong. So, pwede mo siyang lapitan or i-remind mo siya na yung ginagawa niya is wrong or what. And second, kung hindi man yun mag-effect or hindi man yun makatulong, pwede mong sabihin or ilapit sa next senior rank or sa squad leader kung meron kasi tayong mga squad leaders sa mga station or sa mga units. So, pwede mong sabihin sa squad leader niya at pag-usapan at dun ayusin. Or kung talagang hindi kaya dun, ayan. Or kung talagang hindi na level sa squad leader level, pwedeng ilapit ng squad leader yon sa chief of police. Kung ang setting natin is sa police station. So, nasa chief of police na ang decision yan kung ano yung magiging paratang or ano yung magiging next na hakbang niya or ano yung magiging punishment man kung may punishment man dun sa nagkasala. So, ganyan. May protocols tayong sinusundan. Importante kasi na kailangan alam lahat din ng commanders ang mga nangyayari. Kasi liable din siya. Next po is, since binibigyan diin ng FINMA Education Values ang kahalagahan ng pagtataguyod ng positibong ugnayan sa loob ng komunidad, paano maisa sa buhay ng mga pulis ang mga values na ito sa kanilang pang-araw-araw na pakikisalamuha sa publiko? Okay, so paano nila masasabuhay yung mga ganong values? By being approachable sa mga tao. Pagka nagpapatrolya sila at naglalakad sila, ginagawa nila yung mga kanilang trabaho, importante na alam ng community na pwede silang malapitan, na maaasahan sila, at magkakaroon sila ng confidence sa mga pulis natin. So doon, minsan kasi kapag hindi approachable ang isang
tao, di ba? Parang mahihirapan tayong, kunwari may gusto kang isumbong or may gusto kang sabihin na tingin mo ay makakatulong ang pulis, pag hindi siya approachable, yun yung isang barrier Yes. na hindi masusumbong ang isang krimen, parang ganon. So, importante na at all times, maayos yung, kumbaga, malalapitan ang isang pulis. So, isa na yan, yung simpleng pag-smile araw-araw, di ba? Importante din pala yun. Para malaman ng komunidad na, si sir pwede kong malapitan. Ganun. So parang marirealize po nila na ang ating mamamayan ay talagang kaibigan po ng ating mga Yes. kapulisan. Importante kasi na ma-maintain yung ugnayan na yan. Kasi kung wala ang ugnayan ng pulis at ang komunidad, mahihirapan nating walain ang krimen, mahihirapan nating ma-maintain ang peace and order. Kasi yun ang pinaka-mission din natin, to enforce the law and maintain peace and order. Kung walang kooperasyon ng komunidad, mahihirapan ang mga law enforcers natin na gawin ang kanilang trabaho. So huling katanungan po, ma'am. Bilang mga tagapagtaguyod po ng mga ethical standards, ano po yung mga nais niyong iparating sa aming mga estudyante sa kung papaano po kami maaring makatulong sa pagpapanatili ng mga prinsipyong ito sa aming mga hinaharap na karera, maging sa pagpupulis man o sa iba pong larangan? Okay, so kung paano ma-maintain, no? Okay. Para sa akin, I would like to share yung ginagawa ko din sa paano ko rin ma-maintain yung sa sarili ko. Is always na meron akong reminder, which is yung aking moral compass. Kumbaga, that is my guide, that is my reminder in life, yung moral compass ko, kung na mali na ba itong desisyon na to or tama ba itong desisyon na to. And I would like to leave just 3 points, no, para mas maalala nyo yung mga bagay na yun. So, first is you should know your values. So, kailangan alam nyo kung pwede yung sarili nyo lang yan or pwedeng kunin nyo yung values ni FINMA, ng FINMA, mas maganda. And itanim nyo sa puso nyo. At yun yung magiging basis nyo ng mga desisyon nyo sa pang-araw-araw nyo na pamumuhay. Pangalawa is yung surround yourself with good people, godly people. Ayan, para hindi kayo mapariwara. Kasi 'di ba tama nga yung birds with the same feather flock together. No? Tell me who your friends are and I will tell who you are. Mga ganun, totoo yun. So, kung gusto mong mag-stick sa values na meron ka, kailangan piliin mo yung mga tao na same or aligned sa values na meron ka. Align yung values nila sa values mo. Para hindi ka mapariwara, masway, or maiba ng landas. Ganun. Kung alam yung parang iba na ang gusto niya sa values ko or values nila sa values ko, it's your decision na umiwas, gano'n, not necessarily to cut off. But yun nga sinasabi ko, surround yourself with good people who share the same values. So, yun. And pangalawa is always reflect. Everyday yan. Siyempre, pag gising mo sa umaga, magpipray ka, isama mo na yung pagre-reflect mo sa sarili mo. Kahapon ba, ano yung mga desisyon na nagawa ko na align sa values ko? Ano yung mga desisyon ko na nagawa ko na hindi ko na-align or nagkamali ako? Mga ganun bagay ba? Para makita mo na hindi ka na naiiba ng landas. So, those are the things na para ma-maintain. At importante yung tatlong bagay na yun at yung moral compass. Bakit? Kasi sa real world, or sa pagka-graduate nyo, iba ang challenges. Iba ang challenges ng real world. Iba ang challenges na masasalubong nyo along the way. Mga struggles nyo in life. Minsan, for example, ang kapalit ng pagiging morally or ethically upright, ang kapalit nun is yayaman ka o ang kapalit nun is career mo. 'Di ba? Pero titingin ka ulit sa yung sinasabi ko nga moral compass. And ang importante, I would like to leave you with the verse na sa Jeremiah 29 verse 11, 'di ba? Sabi na, "For I know the plans that I have for you," says the Lord. Plans to guide you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. So kahit na ang kapalit niya kayamanan, just stick to who you are, what God wants you to be. Kasi hindi ka naman niya pababayaan eh. Kahit na, ay sayang, itatapon mo ang chance na maging umangat ka. Pero ang kapalit,
magiging unethical ka sa mga Unethical. ways mo. Okay. So you have to choose. Kaya sabi ko kanina, importante na isapuso nyo, ngayon pa lang, habang estudyante pa lang kayo, isapuso nyo yung mga values ng college nyo, yung FINMA, UPANG, yan, ng values niyan, at kung ano yung sinasabi sa Bible, sa Word of God. Because you'll never go wrong once na isinapuso at in-apply nyo yun sa inyong pang-araw-araw na buhay. So thank you, Police Major Carol Elizabeth S. Baloco, for sharing your insight on this critical topic. Thank you. So professionalism and ethics are not just guidelines, but an essential principle that can ensure the PNP can serve our community effectively and with integrity. We hope today's discussion has provided you with valuable takeaways. Until next time, stay committed to upholding the standards that make our society better for all.